Kumusta mga kahiyahay? Kami pala ay nagluto ng aming merienda. Ito yung kamote Q and syempre kasama ko ang aking family. Family banding na rin while cooking. Kaya pala nung hapon hinahanap ko si Honey Loves, hindi ko makita. Ayun pala maya-maya bigla siyang dumating at may dala siyang supot plastic. Ito pala ay bili pala siya ng aming mimirindahin, ang kamote tsaka itong sintoris. Siyempre tuwang-tuwa naman ang buntis dahil mayroon na naman akong kakainin. Pagdating talaga sa pagkain, never talaga ako naging malungkot. Nung inabot niya sa akin yung plastic, sabi niya sa akin, ako na daw ang bahala kung ano daw ang gusto kong luto dito sa kamote. Tapos ayun nga, binalik ko rin sa kanya yung plastic. Tapos sabi ko sa kanya, baka pwede mo akong tulungan. Ikaw na maghugas nitong mga kamote. Pero wala siyang kaidi-idiyan na ang plano ko hanggang sa huli siya rin ang magluluto nitong kamote Q, diba? So ito na nga mga kahayahay, no choice siya. Kaya siya na naglinis ng kamote. Ayan, tutulinis siya dyan. Brasan niya talaga isa-isa. Kasi sabi ko sa kanya, linisan mo mabuti yan ha. Gusto ko yung makinis, malinis, kasing kinis at kasing linis ang mukha ko. Sabi niya sa akin, paano mo nasabi? Tinan mo naman itong balat ng kamote at balat ng mukha mo. Wala namang pagkakaiba. Grabe talaga siya makapanlait sa akin mga kahayahay. Oo, caring yan, masipag yan. Pero kung makapanlait yan sa akin, ako sabi ko nga sa kanya, ikaw talaga yung aking number one na basher. Sabi ko nga sa kanya mga kahayahay, aba kung makapanlait naman ito sa akin, hiyang-hiya naman ako sa kagapuhan mo. Tuwis sabi ko nga sa kanya, tandaan mo, sinusumpa ako pag bumalik talaga yung dating alindog ko, huyo ka talaga sa akin. At ito pa ang sinisigurado ko sa iyo, tandaan mo to na bukas din, luluhod ang mga tala. So ito nga mga kahayahay, dito kayo magluluto ng aming kamotikyo sa labas ng aming bahay kasi sa loob ay sobrang init. Siguro mga alas 2 or alas 3 siguro ito ng hapon dito sa amin. Tapos syempre kasama ko si Kambal at Tuto. Syempre tuwang-tuwa naman itong si Kambal na tumulong sa amin. Naalala daw nila nung unang nagbablog kami na sila yung nagluluto. Tapos ako naman daw yung kain lang ng kain. Magandang klase pala ng kamote itong nabili ni Honey Loves mga kahayahay. Mayroon siyang kulay violet, mayroong kulay orange. So maganda daw talaga at masarap yung ganitong klase ng kamote kaysa doon sa plain white. So ayan na nga mga kahayahay, si Nini at si Papa niya, sila daw yung magpaparikit ng uling. Sila yan lagi dalawa ang magkasama sa mga gawaing bahay, lagi yan silang tandem, father and daughter. Mas gusto talaga yan ng babae ko kasi kasama niya yung papa niya minsan kaysa sa akin kasi si papa niya daw ay hindi nagagalit. Ako daw kasi kapag kasama niya, naku para daw akong tiger. Sa amin kasi dalawa mag-asawa, ako yung disciplinarian, ako yung tiger nga sa bahay, ako yung pulis. Tapos yung papa nila, siya naman yung sumbungan ng mga bata kapag ako ay nagagalit at pinapagalitan ko. Pero ayun nga, never naman yan sila nagkaroon ng tampo sa akin at na-trauma sa aking pagdidisiplina. At dahil nga ilang taon din yung papa nila sa abroad, ay talagang sa akin lumaki ang mga bata na yan. Ako talaga ang nagtayo sa kanila bilang nanay at tatay. At syempre, nagbunga naman ng maganda yung pagdidisiplina ko sa kanila. Bata pa lang yan sila, maasahan mo na yan sa lahat ng bagay. Hindi katulad ng ibang mga bata ngayon. Ako, maghapon, panay cellphone, hindi mo talaga yan maasahan sa bahay kahit malaki na. Pero yan sila Kambal at Tuto. Kahit iwan ko yan sa bahay dahil sa uri ng trabaho ko, minsan wala ako sa bahay. Nako, umaasa talaga ako and for sure, hindi talaga sila nagugutuman kasi nga napaka-responsable nila pagdating sa kanilang mga sarili at pagdating dito sa loob ng bahay. Yung tipong pagkagaling ko sa trabaho, sila na yan ang in charge sa bahay. Sila na ang nagluluto, sila na ang naglilinis, sila na ang naghuhugas ng pinggan, minsan sila na yung naglalabat, nagtutupi ng damit. Kaya ganun talaga dapat bilang nanay, turuan natin yung ating mga anak na sila din ang makikinabang sa huli. At naniniwala ako na walang bata na ipinanganak na tamad, walang bata na ipinanganak na adik na agad sa cellphone. Sa atin pa rin yan mga nanay ang susi kung paano natin sila palakin at disiplinahin. At mahirap pati sa part ng bata na lumaki siya ng puro alwan, puro madadali. Paano yan pag lumaki? Paano siya lalaking strong? Paano siya lalaking responsable kung ang lahat ng bagay ay easy to get? Ako kasi bago naging nanay, natural dumaan ako sa pagkabata at yung childhood days ko ay maaga talaga akong namulat sa mga gawaing bahay. Kaya nung ako ay napahiwalay sa aking mga magulang, nung pumasok na ako sa kolehiyo, ay napakadali ng lahat kasi kayang-kaya ko ang aking sarili. Lalo na nung nag-asawa ako. Madali ang lahat kasi marunong ako sa gawaing bahay. Hindi ka pula-pula sa part ng aking asawa. Kaya nung nagkaanak ako, na-realize ko kung ano yung naranasan ko na mabuti, ayun din ang i-apply ko sa kanila para sila din ang makikinabang.
So ito na nga mga kahayahay, sinalang na namin yung aming kamote. Nagpainit kami ng mantika, tapos nilagay namin yung asukal din maya-maya. Isinunod na namin yung kamote. Tapos ayun, halu-haluin lang, mekos-mekos. So ganun lang yun. Madali lang kasi maluto itong kamote. Lalo na kapag ganyan ang luto kamotikyo, so madali lang siya maluto. Tsaka ang gusto ko kasi sa isang kamotikyo mga kahayahay, yung hindi sunog yung asukal, yung medyo buo pa yung asukal. So ayan, habang ako ay naghalo-halo, nagmemekos-mekos ng aking kamotikyo, ayan yung mag-ama, nagkukutuhan. Sabi nung papa niya, tanggalan daw siya ng uban. Sabi naman nitong babae, naku papa, pag tinanggal ko itong uban, wala ka ng buhok pagkatapos. Dahil yung buhok niya nga daw ay puro uban na. So ito na nga mga kahayahay ang nangyari dito sa kamotikyo. Nabili ako ng kakapakinig dito sa mag-amang nagkukutuhan ay itong kamotikyo ko, hindi ko na malayan. Ako, ang bilis pala matunaw ng asukal. Tuloy, hindi pantay. Mayroong kamotikyo na puro asukal at mayroon namang wala. Isinalang ko na rin pala itong pangalawang batch ng kamotikyo, kaya good luck dito. Sana maging okay na, pantay na ang kamotikyo ko, hindi katulad dati, hindi katulad nung una na hindi pantay. Kaya ito na nga mga kahayahay, o si Honey Loves na yung in charge dyan sa panghuling salang. Tapos ito naman yung nangyari sa kamotikyo niya, hindi kumapit yung asukal, parang naging caramelize na lang. Sabi ko nga, sana na pala nilaga na lang natin yung kamote. At syempre, hindi pa natatapos doon yung kanyang trabaho. Ito pa, mayroon pa siyang gagawing dalandan juice. Yung binili niyang dalandan, yung Sintores, ay gagawin niya daw juice. Sabi ko nga sa kanya, salamat sa Diyos at yung Sintores o dalandan na binili mo ay tamang-tama pala na gawin mong inumin para doon sa ating kamotikyo. Kasi yung ating kamotikyo ay matamis. So ang pangbangga talaga dito at match na pang tulak ay itong medyo maasim-asim para hindi masyadong nakakaumay. At yun na nga mga kahayahay, ay isasalang niya na daw dito sa kanyang juicer. O yan, yung juicer na yan ay parang napulot niya yan yata doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Alam mo naman yan siya, mahilig mamulot-mulot ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan pa. Tapos ang nakakatawa dyan, gamit niya, hindi niya alam kung paano gamitin. Kaya tingnan niyo yung unang ikot, pati katawan umikot. Maganda rin itong napulot niyang juicer mga kahayahay kasi nga yung dalandan ay pigang-piga. Kasama na rin yung pati pulp, pati buto. Sabi ko nga sa kanya, naku pati buto na isama na natin. Kung sa bagay, abangan na lang natin sa ating tiyan pagtubo niyan. Baka pagtubo niyan ay apple na. Ganyan kasi yung sinasabi ng mga matatanda noong unang panahon na kapag tayo daw ay nakalunok ng buto, naku tutubo daw ito sa tiyan. Ay naku, ako'y nabiktima din ng mga ganyang sinasabi nila na-realize ko lang talaga na kung ano yung tama nung nakapag-aral na talaga ako. So ito na mga kahayahay, yung luto namin na kamotikyo. So tingnan nyo, yung may asukal dyan na hindi pantay, luto ko yan. Tapos yung kamotikyo na parang kinaramelize lang ay luto yan ni Honey Loves. So kahit ganun pa man ay tuwang-tuwa din itong aking mga kids. Ganadong-ganado din kumain, lalong-lalo pa ay mayroong kasamang panulak na dalandan juice. At masaya din talaga mga kahayahay kapag ganito yung banding ng inyong family with kids, yung magluluto kayo tapos sama-sama kayong magpe-prepare, sama-sama kayong magluluto, ay masaya. May kasabihan nga tayo mga kahayahay that a family that eats together daw stays together. Tama nga naman. Tsaka iba rin pati kasi mga kahayahay kapag kasama mo talaga ang iyong pamilya, hindi talaga ito matutumbasan ng kahit anong halaga, lalo na kapag ang pagsasama ninyo ay solid. Kaya ang masasabi ko rin talaga mga kahayahay ay sa atin din talaga mga nanay at tatay ang susi at paraan kung paano tayo makabuo ng isang masayang pamilya.